Hey yo, what's up, what's up? We are back here again doing the podcast for the third season. For the episode 89, we are going to talk about yung mga pinapanood natin before na hindi na siya existing ngayon. O this and more with the episode 89 of the Light Lounge, the podcast. Tayo, alam mo naman, mga batang 90s tayo, may mga palabas tayong namimiss na sana na andito pa rin. Kasi nga, pwedeng sabihin talaga natin na may malaking impact yung mga pinanonood natin nung mga bata tayo, kung bakit tayo ngayon ganito. Somehow, we can see talagang mababait tayong mga bata kumpara sa mga naririnig natin. May kalokohan tayo, may mga sarili tayong topak, may sarili tayong, alam mo, yung mga pinagagawa sa buhay, pero hindi naman tayo totally yung naligaw. Ako aminado ako na somehow may kinalaman din yung mga pinanonood ko na palabas nung maliit tayo. Malaki. Na which, oo, di ba? Na which is sana na andyan pa rin sila para pinanonood din ng mga kabataan. So, ako, unahin ko na, nabanggit ko na before, yung batang playbook ba yun? Batang X? Ano? Hindi! Superbook! Oh my gosh. Oh, I love that. Superbook! Oo. Batang playbook. Superbook, oo, yun. Actually, may pa sumpong-sumpong pa rin naman sa mga dito? Sa mga reels, sa shorts. Oo, yung mga shorts. Kaya nga, hanapin mo na siya, yung isi-search mo na, hindi katulad nung talagang dati. Alam mo nang isipin mo kung yun ang palabas ngayon sa TV na napapanood ng mga bata, hindi sa smartphone lang, hindi sa iPad. Imbes na Peppa Pig na, Mommy, you're silly. But I mean, yung mga ganon, kasi talagang noon pa man, habang nanonood ako noon, may natitimo sa isip ko na may talaga, may Lord may Lord, magagalit si Lord, magagalit si Lord kapag ganyan, mga ganon, may naiiwan. Kasi sabi nga nila, di ba, you are what you eat. Pero actually, ganun din yun, you are what you watch. You watch. Ako yung kinokonsume mo. Yes, lahat ng kinokonsume mo, may effect siya sa'yo. Superbook, tsaka yung The Flying House, yung dalawang yan, sobrang okay na okay yan. Ay, oo nga, magkasama yung gospel, rin siya, nakakatuwa. Mga kwento nila ng mga sa Bible, di ba? Kasi nagiging chewable siya Parang kasi sa edad natin na yun, parang hirap pang unawain ng Biblia. Pero dahil ginawa nila sa kwentong parang pang bata talaga, mas maano siyang intindihin. O kayo dyan, kasi kami, batang kami. Batang Biblia, ganyan. Sige, mamaya na lang ako pag medyo na. Napanood niyo ba yung Alf? Alpha. Yes. Mm-hmm. Yes. Hanggang ngayon, pinapanood ko siya sa mga shorts. Yung pinapanood mo, pero hindi mo alam kung anong hayop siya dati. Oo. Ano ba talaga siya? Hindi, kasi alien life form siya Kaya nga, Alf alien life form. Pero kasi talaga, gustong-gusto ko siya, napaka-witty, napaka-sarcastic, di ba? Napaka-funny. Naalala ko talaga siya hanggang ngayon, pinapanood ko yung mga shorts niya. Sige, Mama Grace, ikaw, ano pinanonood mo na hindi mo na makita ngayon? Anong naalala mo? Hiraya, Manawari. Hindi na talaga ng Hiraya. Ano na tayo yan, di ba? Anong, elementary pa ba tayo? High school siguro, high school. High school na? Patibot. Yan, nakakatawa. Wala nang mga ganong tema ba? Meron pa ba sa atin? At saka hindi, na-appreciate ko yung timing nila, yung sa umaga talaga. Umaga? Kasi ang pagkatapos ng mga yan, katok mga misis Magluluto. O, di ba? Kasi naalala ko, vacant natin, katok mga misis na. Pero, pag medyo umaga, andyan muna yung Nelo, Dog of Flanders. Yan, Dog of Flanders. Meron pa nga yung The Bontra Family. Kasi di ba natapos yung Tapos of course, si Sarah, ang munting prinsesa. Oo. Pero pag himay-himayin kasi natin, balikan natin, ano yung na-emulate sa utak natin habang pinanonood itong mga palabas na to. Ako, sa akin nung pinanonood ko kasi yung Dog of Flanders, definitely sa aso talaga yung awa ko. Yung simpatya talaga yung nabuo sa akin doon. Yung hindi lang pagkikir sa tao, kundi talagang sa animal. Katuwang nila Isipin mo, kasama nila sa hanap buhay, mapasno, kahit hirap na. Tsaka yung nabibigay niyang kaligayahan dun sa bata, di ba, kay Nelo.
kay Sarah naman, doon ko na-realize na talagang noon pa man, kaya ako na-intrigue, United Kingdom, pero Indian yung si tatay niya, di ba? Yeah. Minero yung tatay ni, na noon pa pala talagang, at dating colony nga ng UK, ang India. Si Ramdas, tapos yung tatay niya. So, isipin mo, doon nag-i-spark yung interest mo or curiosity mo na, teka, Indian siya, pero bakit UK yung pero ang yaman nila, yung gano'n. Samantalang ako, ang takeaway ko lang dun kay Sarah, baka mayaman din ang tunay kong magulang. Okay. Gusto ko yun eh. Oo nga, no? Kaya tagal na, hindi dumating eh. So hindi ako Sarah, munting prinsesa. Yung si Julio at si Julia, yun, nakakatuwa rin. Oh, yun. Abangan ko yun. Yun yung lagi may suspense pag tuwing Friday. Peter Pan. Ay, Peter Pan, medyo hapon na yan, di ba? Ano naman? Kasi Tinkerbell. Akin nung mga palalabas na to, di ba nga vacant yan nung mga nasa elementary tayo. Meron pa nga Bananas in Pajamas, naabutan pa natin yun. Medyo na yan. Diba? Medyo late. Bananas in Pajamas. B1 at si B2? Si B1 at si B2. Oo. Gusto ko sana na meron ngayon. Hindi ko alam kung, hindi kasi ako nakakapanood ng ng palabas sa atin. Hindi ko alam kung meron ngayon. Pero sana, yung meron ulit ngayon, yung pag-hone ng talent, di ba nandiyan ang That's Entertainment at saka ang TV. Kaya lang, feeling ko lang kasi, baka, sana merong ganun, pero yung talagang medyo namamanage talaga yung talent nila ng ayos, ng tama. Yung parang, in the future, maganda sana. Kasi, ang dami talagang galing That's Entertainment na yung future hindi umayos. Ang dami di ba? Naging drug addict, naging kung saan man, di ba? So, hindi natin So, sana may mga ganun na talagang nag-hone ng talent ng mga kabataan. Tapos makikita mo yung growth talaga hanggang ngayon nandiyan pa rin. Sana may kasi ngayon, di ba, yung parang mga reality show, tapos voting. Kasi BBB ang pasukan ngayon ng mga Kaya sana yung talent di ba? Tapos yung ang That's at saka ang TV talent talaga ang labanan di ba? Oo. Parang bata pa lang talaga inaan yung acting nila, di ba? Doon yan si Catherine, di ba? Oo. Oo nga, no? At saka naalala ko nung si Kuya Jerbs, ang laging tatanong yan, anong talent mo? Oo, di ba? Marunong ka bang sumayaw? Magaling ka bang kumanta? Anong talent mo? Acting? Oo. Kasi hindi pwedeng walang talent. Exactly. Tapos sila na sobrang pressured yung dapat magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, magaling kang acting. Kasi every Saturday. Yun. May presentation sila every Saturday. Pagalingan ng kaya nga tayo may tinatawag na, anong group ka? Tuesday group ako, kay Manilin kasi ako Wednesday kasi ako Tuesday group ako. Grabe. Manilin. Ang TV naman ang inabot natin, hoy. Grabe ka. Pantay-pantay tayo, Rona. That's Entertainment, hulo. Pero hindi naman That's Entertainment. Oo, Rona. Okay. Pero kasi gusto ko talaga ang TV. Kasi si Gio Alvarez ang gusto ko. Oo, Gio. Sana na. Siyempre, di ba ng mga kabataan natin, kumbaga lahat halos ng mga bata gusto mo pasali sa ang TV Parang yun yung hierarchy ng cool kang bata kapag napunta ka sa ang TV. Parang, di ba nga, kaya nga lahat ng suot nila, yung mga blue soda, pink soda, hinahabol natin yan. At saka alam mo, para nung high school, meron tayong subject na, sino ba nagsabi? Basta parang nare-recall ko lagi, hindi ko lang matandaan kung kailan yon, tsaka anong subject yon at kung sino nagsabi. Ma'am, hindi ba kami uuwi? Mag-TV na? 4:30 na. TV na. Hindi ko alam kung sino nagsabi noon. Basta meron. Yung mga palabas na sana na andito pa rin, present pa rin, na ito kasi yung nagbuo sa atin bilang mga bata, may mga ambag yan, na dala-dala natin hanggang ngayon. So, bilang mga magulang na kayo, sana, yung wish natin na ito pa rin yung mga palabas sa telebisyon na very accessible. Na kung halimbawa, andyan man ang tablet, pero i-implement mo pa rin o panoorin mo to kasi alam mo may matututunan yung bata. Patibot. Diba? Siniskwela. Pag ganyan, may kinakanta yan, mama. Kasi di ba may team song yan? Ayun na! Siniskwela! Ano kasi siya? Matinig. Curriculum In based. fairness talaga sa Channel 2, in fairness talaga, yung effort talaga nila na ginagawa nila ng portion talaga na parang bata na may matututunan, di ba? For a time, di ba si Piolo, kaya rin yan nakilala, is sumali yan sa, at iba pa, naging resident host siya doon
At iba pa. Ano bang science, madaming palabas na magaganda. Na may talaga, may may natututunan mga bata. Ang mga experience. At saka yung nabanggit ko nga, nung kumuha ka ng tubig, anong channel lang ang nag-iisang may orasan na nakaisip maglagay? 9. Na halimbawa utusan tayo ng nanay natin. Ipihit mo muna sa channel 9 para makita natin ang oras kasi itatama yung orasan ng relo. Di ba? Same. Kami din. Diba? Just yung relo. May bagong battery yung relo natin. Tingnan sa channel 9. Correct. Oo. Pag talaga, sa channel 9 yan. Tsaka ang nagustuhan ko talaga kasi naabutan ko sa channel 9, napanood ko yung yung si Bertawa Marcelo pa noon. Sobrang bata ko pa noon. Pero naabutan ko na yun. Parta Okahon? Parta Okahon ba nga yun? Basta. Parta Okahon, o kaya tawag ng tanghalan ba? Ay, nag-mix na pala, no? Kasi si Pimentel pala sa Kwarta Okahon. Ay, mali. Sino ba si Bertawa? Okay. Sa tawag ng tanghalan kasama si Tita Corrales. Tapos si Pimentel naman, parang noon time show siya, doon yung Kwarta Okahon. Basta ang natatandaan ko sa kanila, naka-ambel sila, yung mga pantalon nila na parang flared. Tapos yung mga yung tipong halos black and white pa ang mga palabas noon kukunti pa lang may colored Wait, but naman? Anong year ka? Colored naman. Baka yung TV namin nung black and white. Kahit naman gano'n ng ABS-CBN, kumbaga, naging haligi natin yan nung kabataan natin. Marami tayong mga napanood dyan na talaga namang magpapaalala ng masaya nating kabataan before. And even yung mga medyo umidad-edad na tayo, yung palabas na, teka, yung Love Notes, sa Channel 5 naman yan. Okay. Diba every Saturday yata yan, yung Love Notes? Oo. Ay, wait, hindi, bukod sa mga ganyan love notes, hindi nyo ba inaabangan yung parang dating, yung matching, tawag doon? Si Pinky Captain ba yun? It's a date. It's a Pinky date. Pinky Recto ba yun? Tama ba? Pinky Recto. Where is Pinky Recto, no? Pinky ba? Akala ko Pinky. Pinky Recto? Pinky. It's a date, correct. It's a date, It's a date. At saka sino yung lalaki? Yung mga searchy, gano'n. Oo. Sino yung kasama niyang lalaki ba doon? May kasama siyang co-host ba doon na lalaki? Hindi ko matandaan kung sino na. Yung Plinky nga, nahirapan ako Kalimutan ko. Diba? Pero inaabangan ko yun dati. Ay, meron pa pala, tayo mo na yung Battle of the Brains. Di ba nakikisagot tayo sa mga tanong? Oo. Diba? Na-spook na nga't lahat Oo. Lahat na ng tanong, in-spook na. Si David Celdran. Correct. Ay, alam mo ba yun si David Celdran? Kasi parang ilang beses ko siya nakita sa town center. Hindi ko pa siya nakikita. Alam ko na siya na yun kasi sa National Bookstore ko nakita na nandun siya. Pero hindi ko pa man siya nakikita. Alam ko na siya. Nasa kabilang kasi boses. Di ba napaka-prominent ang boses niya? Alam mo na siya na yun, di ba? Sabi ko, ba yun? Umikot ako ng shelf, yung gano'n. Siya nga. Alam mo, yung quality ng voice, yung ganyan. May kausap lang naman siya. Kala mong nag-host pa rin siya. Ganun talaga yung boses niya. Ang hihina nyo namang mga bata. Hindi kayo nanonood ng Pinoy thriller. Hindi. Ayoko nang tinatakot ko sarili ko. Pinoy thriller, yan? Every Thursday, right? Or Friday? Channel 13. Tama ba? 13, I think, yeah. Friday? Okay. Pinoy thriller. Iba pa yung sa... Regal Shocker. Movie yun. Regal Shocker. Pero di ba, hindi lang iisa ang Pinoy na palabas na, na nakakatakot sa TV? Ay, okat-okat pala sinasabi ko, no? Channel 2, di ba? Ang dami namang okat. Ay, isa lang ba? Okat lang. Okat-okat. Kasi takot ako yun Siguro takot talaga ako. Sobrang takot ko. Dumami talaga siya. Ayun. Kasi ang alala ko noon, lumindol noon, na yan ang palabas. Okat-okat. Oo. Tapos Okay. kasi nga naugana yung electric ceiling fan. Habang nanonood kami ng okat-okat ng mga pinsang ko, syempre pag biglang nag-brown out, oh my God. Akala ko napasok na kami ng So parang, oh my God. May umuga. Yung medyo may may mga mumang na. Si Cheche Lazaro, gustong-gusto ko yan. Oh yes, oo, yan. Alam mo yung mga documentary noon? Ang gaganda. Ang galing-galing ni Cheche Lazaro.
Tsaka meron pa isa si Lucy Cruz andiyan pa rin naman Si pumunta pa nga yun dito May yung maganda siya na si Cory Quirino. Sanchez. Lifestyle. Hindi, Cory Quirino. Oo. Natutuwa ako na yung mga alta sosyedad na na sila yung representante, sila yung mukha. Ng kumbaga sila yung human parang hindi yung mga hindi tabloid periodics, parang mga newspaper na may mga lifestyle. Sila naman yung sa TV side. Yeah. Na pinag-uusapan nila yung simple sa buhay sa Makati. Kasi bago pa naman nagkaroon ng BGC, di ba? Makati talaga. Nahirati tayo sa Glorieta, sa Green Hills. Yan naman yan di ba? Wala pa naman yung market na yan. Okay pa tayo doon sa mga bandang ng Fort, sa Fort Bonifacio, yung mga ganyan. Tapos even isa may Pasig na sa Taguig na pinupuntahan tayo na Rockwell ba yun? Or ano ba yun? Yeah, Rockwell is Makati. Yung pinaka-cover nila. Sa okay, yun. Sila yung mga pinanonood ko kapag weekends naman. Yan, si Cheche Lazaro at si Cory Quirino. Yeah. Si GIS. Yeah. Siyempre. Yung Once Upon a Time, yan, gusto ko yung mga kwento doon. Yan. Ito talaga yung panahong namamayagpag ang Channel 2 noon. May gusto rin naman ng 7, pero talagang maganda ang ng Channel 2. Actually, Channel 2 talaga. Marami yung quality talaga, no? Quality ng palabas. Aminado naman sila, quality. Ng artista. Bayani. Marami ding natututunan doon. Nalalaman mo yung Bayani ba yun, nanay? Yung, Bayani. Oo, Bayani. Ang galing nung nila. So, ibig sabihin may department talaga sila ng educational, may department for hindi. At saka yung research nila. Oo, research. Kasi mga curriculum based din. Hindi naman siya ng hindi totoong information, di ba? Otherwise, sila. Ngayon mo siya marirealize na magaling ang strategic nila talaga. Halimbawa, ang gabi, puro comedy, iba-iba. Abangan ang susunod na kanata, palibasa lalaki. Kung anong Terines. Kasi alam mo, yung pamilya nasa bahay, nanonood. Yes. Tapos yung mga public service naman, yung kapwa ko, mahal ko, yung mga gano'n. Yeah. Oo, diba? Timing din ay nila. Oo. Kaya naman, hindi, ang problema nito, Rona, pag natapat naman ang Channel 4 ay may magandang laban ng basketball, yun ang away. Yun ang niya. Oo. Yun lang ililipat. Pag ang Hinebra talaga nandyan, walang lipatan to. Buti lang kampi-kampi kami. Yun ang issue. Oo. Kalaban mo ang tatay mo. Talagang sira ang may mga kaaway ka sa unahan kayo. Sino ang gusto ng report noon? Ang news. Wala, lilipat ang yung pag-news. Lilipat. Teka, si Angelic Lasso. Andoon pa si Angelic Lasso at saka si yung putiri ng buhok na si yung sige. Pero gusto ko si Ernie Baron. Weather forecast. Knowledge is power pa dun. Kasi bata pa tayo hindi tayo mahilig ng news, di ba? Yan yung kumakain tayo ng hapunan. Yes, naghahapunan. Pupuyat. Maganda rin panoorin yung nakakatuwa rin. Tsaka Loving Leor's Helen. Di ba yung... Loving Leor's Helen. Yung kwento ng buhay ng... Sunday, hapon. Bago pa nagka-MMK, di ba? Oo, totoo. Dear Ate Helen. Hindi. Kasi pagkatapos ng Loving Leor's Helen, 3 o'clock habit na yan. Pero saglit, ibabalik ko yung katok mga misis ko. Tuwa ako dyan. Oo nga. Si Giovanni Calvo, di ba napakapilya ng baklang yan? Kasi ang ka-counterpart niya is yung Tessie ng Tahanan. Tessie ng Tahanan. Yan. Tessie ng Tahanan. Sa kabila, Giovanni Calvo. Na andyan si Arnel Ignacio. Oo. Pero mas pinanonood ko si Giovanni Calvo kasi nga sira ulo ng baklang yan. Katok mga misis. Basta natatanda ko, pag ganyan na yan, tapos na yung mga Dog of Flanders na yan, tapos na ang Sara, tapos na ang yun. So, ibig sabihin, pang nanay na na to. Magpe-prepare na kasi ng tanghalian ang nanay, so habang nagagayat, nanonood ng Katok, mga misis. Okay, so darating yung mga bata, tanghalian. Nakapasok na ang mga preschool. Bata. Oo. So, pag tanghalian na, dahil naka-break naman na, na tayo, MTV noon, no? Tapos Itbulaga sa kabila, tama? Or Apo Hiking Society MTV, magandang tanghali ba yan?
Baka may nauna pa kasi ang dami nga naging katapat ng Itbulaga na papalit-palit eh. Hanggat hindi ka na-keep up with Itbulaga. And I remember pa pala may talk show noon si D. Gustong-gusto ko yung talk show na D eh. Kay Dina Vonnevi. Dina Vonnevi, oo. Kasi for a time talaga ang tagal din niyang Naging K. Naging K? Sorry. Okay, Chris. Sa kabila. Hindi, sa kabila. Channel to si Chris. Tapos si Dina, medyo hapon si Dina. Oo nga pala, tabing ilog pa pala. Dawson's Creek yan eh. Yan yung Filipino version talaga ng Dawson's Creek. Every Sunday kasi. Actually, hindi ko yan pinanood, yung tabing ilog. Kasi nga, naiinis ako dahil Dawson's Creek nga. Actually. Tagalog version. Oo, so talagang, ba naman, naiinis ako. pero alam nyo ba, yung palabas ni na may so-called life, kaya ako nag-diary. It's because of that. Di ba si Jared Leto, lintik ng gwapo ng batang yan? Kaya ako noon, ang bag ko noon is yung Jansport na maroon. Kasi pangalan ng babae na yon? Rachel ba yun? Hindi, nasa D yung pangalan niya. Dada? Hindi ako. Hindi, Sige, ayaw mo yan. Claire Danes. Yeah. Claire Danes. Na nasa Homeland. Ay, may S pala. May S kasi. Claire's Danes. Claire Danes. Okay, kasi yung kaklase ko, Claire Dane ang pangalan. Sabi ko, paano familiar? Kinuha mo yung pangalan buo mismo. Pero Claire Danes yun inalis ko yung S. So, Claire Dane siya. Claire Dane. As in Claire Dane. Anyway. Ayun. Gusto ko yung palabas na yun. As in. Yung tipong patay na patay siya kay Jared pero hindi siya pinapansin. Alam mo yung pahopya si Jared? Yung kay Gus, Gus, di ba? Oo nga. Ako din. Gusto ko din yun. Pinapanood ko din. Sabi mo, ayaw mo nung nakakatakot. Gusto ko ng kasi merong, suspense. Ayoko nung nakakatakot. Yung ganun. Calvento Files din, di ba? Nakasikip ang dibdib ko sa mga Calvento Files na yun. Kasi detailed masyado eh. Tapos graphic, no? Yung ibang tao kasi gusto nila yun eh. Oo. Kapag po natin na yun, no? Lahat na ng massacre meron. Oo nga. Grabe yun. Doon ako nag-start na. Sabi ko, parang hindi to yung normal. Pag yung kasi gruesome talaga yung mga nangyayari dati ng mga massacre. Parang chinap-chap, ganyan. Parang hindi siya normal na magagawa. Kasi sabi ko, hindi nga ako makaganyan ng pencil eh. Yung parang... O din, diba? Oo. Yun nga, ipiso kaya yung maliit na mabait, di ba? Pagkainan mo, hagisan mo lang ng tsinelas at ayaw mong mapadurog. Padurog. Oo, pag nadurog, di ba? Oo. Yung gano'n. Yung parang, paano nila nagawa? Hindi to normal eh. Yung parang doon ko naisip, eto may drugs eh. Laging associated with drugs. Yung gano'n. Hindi ko talaga, may psychological, talaga. Oo. Yung feeling ko kung ako makapatay, halimbawa, makapatay ka, no? Parang dadalahin mo siya talaga, kaya mo bang parang hindi ka makakatulog? Paano nila nakaya? Pero sila, although iniisip ko rin, baka naman meron din naman ngayon talaga na hindi lang din natin masyado ng sensationalize. Or baka masyado na tayong init dun sa mga ganung pangyayari. So hindi na naka-highlight yung mga ganung katulad before. Normal na normalize na. Hopefully not, pero actually, we're getting worse nga. Totoo naman. Kaya, mas umiiksing ang pasensya ng mga tao ngayon. Ay, teka lang, nakalimutan ko yung mga kwento ni Lola Basyang. Kasi parang, diba? Ang una kong movie na napanood. Kasi? Napanood sa sinihan. Mga kwento ni Lola Basyang, diba? Kasi siya, yung mga alamat kasi, binabasa lang natin before. So parang nung ipinapalabas, natutuwa tayo kasi hindi pa naman uso yung mga movie, di ba kayo ngayon, lahat na lang ng Disney ginawa ng yung mga Cinderella, lahat na lang. Pero before kasi hindi naman siya masyado. Hindi accessible sa atin yung mga ganong klaseng movie. So yung mga kwento ni Lola Basyang, yung mga alamat ng ganito, alamat ng ganyan, tuwan-tuwa tayong pinapanood. So isa sa din yun, favorite namin yun. Oo nga, ang
mas natatandaan ko rin kasi doon, parang kailangan mo siya bilang bata, yung dynamic ng meron kang lola na nagkukwento sa'yo. It's very nurturing kasi, yung ganun, na kasi busy ang nanay nagluluto, o ayun ang lola, para kwentuhan kayo. Kasi mas epic talaga kapag ang lola ang magkukwento kaysa sa nanay. Bilang bata, visual ka kasi. Gusto mong nakikita, gusto mong napapanood ko. Ano yung binabasa mo yung nabasa mo alamat ng ganito, na kinuwento lang ng teacher, diba? So ikaw, nung ipapalabas, excited ka kasi naano ko yan eh. Yan yung kinuwento sa amin ng teacher namin eh. So ganoon, excited kang panoodin. Yung pagkaka-set up talaga na may mga nakaupo na bata sa harapan niya, tapos sa tomba-tomba. It's very, very talaga, na matatandaan mo talaga, na tatatak talaga yan habang nabubuhay ka, na minsang naging bata ka na may palabas na ganito, na may nagkukwento ng lola. Yeah. So, paglaki mo, parang naging pamantayan mo na pag nagkaroon ka ng lola, dapat kukwentuhan ka rin ng ganitong-ganito. Correct. Kasi kung wala kang gano'n, kukwestiyonin mo, asan ang lola ko? Oo. Tsaka ito yung magandang paraan ng na yung ipinaano sa'yo na buo yung kultura. Kasama nung literatura ng mga kwento. Hindi mo nga alam kung totoo yun, di ba? Minsan invento na lang. Kasi dahil may gusto silang ipaano na aral sa iyo, so yun. Ego ng kwento. Pero sa totoo lang, tayo binuhay tayo ng mga magagaling na panulat, na tagapanulat noon, na hanggang ngayon, dala-dala pa natin sila. Although alam natin na hindi existing yung iba sa mga kwento nila, pero okay na lang din kasi nabuo yung pagiging bata natin dahil sa kanila. So ayaw nating galawin yun. Kahit alam pa natin na hindi totoo yung iba, okay na lang din. Alam mo, may theory rin akong ganyan na parang halimbawa ang isang bagay, it's too good to be true. Pero until you realize na parang, sige, mabalik tayo doon sa konsepto nung, yung hindi dumating na encyclopedia. Sige. Oo. Siyempre bilang bata, gusto mo yun, pangarap mo yun. Pero, na-disappoint ka eh. Pero, in between, bago dumating yung disappointment, may naramdaman kang saya. So, pinili ko na ang pick-upin na lang is yung excitement. Exactly. So, ganun ko pala talaga siya kagusto. Okay na lang din na niloko ako. At least naramdaman ko, may parating akong encyclopedia. Exciting. mas iniino ko na, ito yung naramdaman ko. Pero nung dumating yung katotohanan na loko lang ako, okay na lang din. So, it goes to, rin sa parang, akala mo mahal ka niya. Akala mo babalikan niya yung nararamdaman mo, magre-reply, magre-respond ba? Alam mo, totoo. Pala wala. Okay na lang din, at least naramdaman ko kahit paano na naligayahan ako. Yung mga ganun. Ayos na yung pinangakuan ka na nga, iintayin mo. Gusto mo to pa rin pa? Paasa. Diba? Hayaan mo nang Abusado, no? Abusado. Kilig ka na naman, okay na yun. Naramdam mo na yung kilig at saya. Kahit walang reality. Kaya siguro parang hindi talaga ako masyado ng tipong naghahangad na parang too good to be true. Baka scam to o kaya baka sige, pero hindi. Okay. Napasaya mo ako, okay na yun. Okay na yun. Yun. I think napaka-importante talaga na yung andali mong pasayahin kahit sa sarili mo lang na Kasi dadalhin mo talaga na magiging special tools mo yan na lalo sa panahon ngayon. Sabi nga tayo yung henerasyon na maswerte kasi nasaksihan natin ang yung era na walang computer na puro perok-perok lang. So ayun na nga. So dahil nga pinag-usapan namin lahat ng mga palabas ng mga panahon ng mga kabataan namin that was decades ago. Yun nga, sana yung iba sa mga palabas na to is naandyan pa kasi talagang sa amin may malaki siyang impact. And we do believe na marami rin siyang nagawang mabuti para sa amin in terms of looking at life. Yung mga early years lessons na pwede naming madala habang bata kami. Yung mga basic lang, yung po at opo, 'di ba? Napapanood natin 'yan. Yung compassion na natutunan natin 'yan. And of course, yung sa Biblia at an early age na open na kami na mulat kami na merong Panginoon, na merong Diyos, na merong greater creator bukod sa nakikita natin. And syempre yung panonood ng sama-sama kasama ng pamilya. Yun yung importante doon. So, sa mga magulang ngayon, we suggest na sana huwag nyo masyado talagang i-expose ang mga anak ninyo sa gadgets. Hanggat maaari, tingnan ninyo kung ano yung pinanonood nila. Kasi talagang whatever they consume, yung magiging way of life nila. Yun.
So again, thank you for staying with us, and thank you again for these ladies. And we will see you again for the next episode of The Lilac Lounge, the podcast. Keep on watching yung aming mga previous episodes, and please do share. And with that, we say thank you and good night. We'll see you again next time. Bye-bye.